along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At para po sa ating Our Daily Words of Encouragement, tayo po ay naka-live at patuloy na makakita ng words of encouragement mula sa salita ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gawin ito. Muli kaming matututo ng inyong salita, bigyan kami ng pangunawa. At may pangpulot po kaming prinsipyo na magagamit na naman namin sa aming buhay Kristyano at ikakaayos ang aming tahanan para sa inyong kapurihan. Patawad Ama sa lahat ng kasalang pagkukulang. Inisin niyo po kami upang maging karapat-dapat po ang kami tumanggap ng inyong biyaya sa gabing ito. At saan man naroon ng mga anak, pagpalain niyo po sila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Luke chapter 12 po tayo, 4 hanggang 7. The Bible says, okay, so ayaw mag-flash. Basahin ko na lang po. And I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body. Yan po ang pamagat natin. And after that ye have no more that they do. But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him, which shall have killed, hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Verse 6. Are not 5 sparrows sold for 2 farthings, and not one of them is forgotten before God? Verse 7, last verse, but even the very hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, ye are more value than many sparrows. Ayan po ang ating mga talatang binasa. And sabi ng verse 4, be not afraid of them that kill the body, that after that ye might no more that they can do. Okay? Pero sabi ng verse 5, but I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him, of course, the Lord Jesus Christ, which after hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Yung not po dyan, of course, be not afraid, sabi ng Biblia, I never. Yung afraid naman ay galing sa phobia na Greek word, to fear. Huwag kang, in other words, huwag kang matakot sa Tagalog. Sa kanila, na sa tao, nang pinapatay lang ang katawan. Oo. Okay? Pero, hindi naman kayang patayin ang kaluluwa or magdala sa tao sa impyerno. Alright? So, ang Diyos, He can do both. Oo. Kaya nga, pinaka mas maganda po, na ang Diyos ang ating dapat kinakatakutan or reverential fear, nire-respect other than those people, mga kapatid. So, Jesus comforts His disciples as He prepares them for opposition and persecution. He teaches them not to be controlled by the fear of men, but to live in the fear of God, trusting that their Heavenly Father knows and values them. Okay? So, kinumport ang Panginoon ng mga disipulo niya to prepare them sa mga possibility na may opposition and persecution. Oo, okay lang yan, sabi ng Panginoon sa kanila. Okay, huwag kayong matakot sa mga tao na kaya lang patayin ng katawan, pero hindi kaluluwa. So, ang dapat mas tatakuhan natin at pagkatiwalaan ay ang Heavenly Father. Alright? Na pinapahalagaan kayo. So, una po, na pwede nating matutunan dito ay the right fear. Okay? Sa the right fear. Fear God more than men. According to verse 4, makikita po natin in 5, di ba?
But I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body, and after that you have no more that they can do. But I will forewarn you whom ye shall fear. Fear him, sabi ng Bible. Which after he hath killed, hath power to cast into hell, yea, I say unto you, fear him. So in other words, ay tinutukoy po dyan to fear God more than men. Yan po ang tama dapat na fear. At yung fear po dyan ay yung tinatawag po na reverential fear or respect, honor. Diba? So, mas dapat tayo po ay i-honor ang Diyos, i-respect ang Diyos, may takot sa Diyos, kaysa yung tao. Alright? So, letter A, man can only affect your body, but God has the authority over your eternal soul. Okay? So, mas dapat ang Diyos ang ating sundin, ang Diyos ang ating katakutan, ang Diyos ang ating igalang, sapagkat mas He has the authority over our own life, di ba? Or soul, the eternal soul. Oo. So, dapat makita natin mga kapatid na mas mataas ang authority ng Diyos kaysa sino man tao. Kaya nga kung meron man tayong kinakatakutan, ginagalang, dapat mas higit ang Diyos kaysa sa tao. Sabi nga ng mga disciple ng Panginoon, I rather obey God than men. Acts 5:29, di ba? So, pinipersecute sila. Huwag kayong mangaral sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng mga opposition sa kanila. Pero anong sabi nila? We rather obey God than men. We cannot, sabi nila. But to teach and preach what we have seen and heard. Ganun din po dapat tayo. Letter B, the fear of God is reverence, obedience, and submission to His authority. Ang tunay po na pagrespeto sa ating Diyos ay may kalakip po na pagsunod, submission sa Kanyang authority. Kung anong gusto ng Diyos, yun po ang gagawin natin. Kung gusto niya sa akin ng simbahan, simbahan tayo. So tayo mag-soul winning, so soul winning tayo. So tayo tapat, maging tapat po tayo sa ating ministeryo na ipinagkatiwala sa akin. Gusto niya tayong maging tapat sa ating church attendance, nandun ka dapat, Sunday morning, Sunday night, Thursday night, or prayer meeting. And every there is a fellowship, just like tomorrow here in Candon, ay holiday po bukas sa buong Ilocos Sur. Kaya minarapat namin na magkaroon na lang ng soul winning fellowship para matuto pa sila sa main or sa matuto pa sila sa pinaka kumbaga soul winning, di ba? So matuto sila sa pagwiwin ng kaluluwa. Alright? So kaya nga po napakahalaga na tayo po ay sumunod sa authority ng ating pong Panginoon, mga kapatid. So letter C, courage comes when we value God's approval than men's acceptance. So yun ang tunay na courage, mga kapatid. Mas pinapahalagaan natin yung God's approval than above man's acceptance. Ibaling hindi tayo i-approve ng tao. Hindi naman natin kailangang i-approve ng tao bago natin sundin ang God's approval. What God approves, sapat na po yan. Alright? Na pagkatiwalaan, tindigan, at sundin at gawin, mga kapatid. Kung ano in-approve ng Diyos sa Kanyang salita, yun na dapat ang ating ginagawa. At kahit hindi po katanggap-tanggap yan sa tao, kahit hindi po yan sikat sa tao, kahit hindi po yan ginagawa ng tao, majority of people, pero pag God's approval po, susundin na po natin yan. Alright? So kung nagsisimba tayo, God's approval na po yan. Yung iba hindi, tayo, doon na tayo sa approval ng Diyos. Diba? Soul winning. Kung nagsosoul winning ka, ay you are on the Lord's side. Because why? God approves it. Kahit hindi ginagawa ng tao. Diba? So, yung gusto ng tao, mag same-sex marriage, pero hindi gusto ng Panginoon yun. Doon pa rin tayo sa gusto ng Diyos. Diba? Letter D, a believer who fears God does not need to fear people. Yung believer, mananampalataya, na mayroong fear sa Diyos, hindi niya na kailangan ng fear of people. Bakit? Kasi he has the highest he has the highest God na sinusunod at talagang pinaglilingkuran, mga kapatid. Alright?
So, letter A, when pressured to compromise your faith, when you are pressured to compromise your faith, remember that man's power is temporary, but God's authority is eternal. Sa lupang ito ay mawawala po lahat balang araw, mga kapatid. Okay? So mawawala po ang mga human authorities balang araw sa lupang ito, pero dapat ang Diyos na po ang ating sinusunod sa lupang ito na mas higit kaysa sa tao. Kaya nga, fear them not, sabi po ng Biblia. Alright? So napakaganda po. Maganda nabi po, Tatay Jojo dyan sa California. God bless po. At ang Panginoon pong pala sa inyo. Okay? At lagi po namin pinag-pray. Right? At lalo na po yung kalusugan ninyo, yung bukol-bukol sa colon. Sa ang Diyos po ay miraculous God. Okay? Kaya niya pong pagalingin anumang klaseng sakit meron tayo. So the right fear, mga kapatid, we should fear God than men. So number 2, the rich favor. The right fear. Number 2, the right favor. God never forget His own. Alright? Verse number 6 and 7. Are not 5 sparrows sold for 2 partings, and not of them is forgotten before God? But even the very hairs of your head are all numbered. So, hindi po niya kinakalimutan ang mga tao ng Diyos na nag-fear sa Kanya, mga sumusunod sa Kanya. Alright? At ang mga nagre-respect sa Kanya more than anyone else, mga kapatid. So, merong favor sa Panginoon. Kaya nga po, when we follow God, mas malaki ang favor kaysa sino mang tao, kaysa sino mang presidente, vice president, prime minister, congressman, or sino man human king sa lupang ito. Mas rich pa rin yung favor ng Diyos sa sino mang tao sa personalidad sa lupang ito. Alright? So, letter A, God notices what the world consider insignificant. Hindi man tayo pinapahalagan ng lipunan, pero sa Diyos mahalaga po tayo. Hindi man tayo kinikilala, pero ang Diyos kinikilala ka. Hindi man tayo approve sa tao, pero approve naman tayo sa Diyos. Diba? At hindi man tayo mahalaga sa ating lipunan, pero ang Diyos mahalaga po tayo sa Kanyang harapan. Alright? Kinikilala lang tayo pagbotohan. Diba? So, kinakamayan ka lang pagbotohan. Naalaala ka lang pagbotohan. Pero after that, wala na. Pero ang Diyos, araw-araw na bumubuhay sa atin. Araw-araw na gumigising sa atin. Araw-araw na nagpapakain sa atin. Araw-araw po na nag-guide, nagpro-protekta sa atin sa buong maghapon. Alright? Kaya nga, God notices the world consider insignificant. Sa ikaw po yan kung anak ka ng Diyos ngayong umaga. Merong mayaman na favor, rich favor, ang Diyos sa atin. Letter B, if God remembers every sparrow, He certainly remembers every believer. Naalala niyo po ba yung sabi ng Biblia na why are you worrying of your tomorrow? Kumbaga, ganun ang ibig sabihin, di ba? Yung mga sparrow nga dyan, maya sa Tagalog. Wala namang nag-aalaga dyan, walang nagpapakain dyan, pero buhay na buhay. How much more you, special creation of God, a believer, a son of God, child of God. So kung ang Diyos, na-remember niya po, yung mga sparrow, He certainly remembers every believer. Sa panahon na may kahinaan ka, sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na nangangailangan ka, sa panahon na mahirap sa iyo, ang Diyos ay naalala po tayo, mga kapatid. Alright? So, letter C, God's knowledge of us is complete. Even the number of your hairs is known to Him. So, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Ang Diyos lang po ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa lupang ito. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating future. Ang Diyos ang nakakaalam ng mga dapat mangyari sa hinaharap, mga kapatid. So, kaya nga po, pinakamahalaga po ay magtiwala lang talaga tayo sa Diyos. Alright? Huwag tayong lalayo sa Diyos. Huwag kang mawawala sa church. Huwag kang mawawala sa kalooban ng Diyos. Pag hindi ka pa pinapaboran ng Diyos, manatili ka lang dyan sa kalooban ng Diyos. Huwag kang magtatampo, magbabackslide at lalayo. Mas lalo kang lalapain ng diablo sa mundo hanggang sa patay. Alright? Kaya nga po, God's knowledge of us in complete.
Bakit ka may sakit? Bakit ka may problema? Bakit ka may ano? Wag lang tayong mag-react dahil bakit ako pa ang nagkaganito? Bakit ako pa? Tapat naman ako. Bakit ako pa? Nagsisimba naman ako. Bakit ako pa? Alam mo, wag mo lang titignan yan na problema. Tingnan mo yung purpose ng Diyos, bakit ibinigay yan. Do you think na yung purpose ng Diyos ay hindi maganda? Maganda po. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Romans 8:28, di ba? So, wag lang po tayong mag-react sa ating pong problema, sakit, o anuman. May purpose ang Diyos. Mas titignan mo ang purpose ng Diyos. At pag nakita mo yung purpose ng Diyos, magagalak ka. Pag nakita mo yung purpose ng Diyos, pinapatibay ka. Pag nakita mo yung purpose ng Diyos, hinahanda ka sa mas magandang buhay. Pag nakita mo yung purpose ng Diyos, pinapaayos ng Diyos ang testimony mo. Oho! So God's knowledge of us is complete, mga kapatid. Letter B, when you feel overlooked or forgotten, remember that God knows every detail of your life. Sabi ko nga kahapon sa ating Bible knowledge of the day, wala man nakaka-recognize sa'yo, di ba? Sa ministry mo, hindi ka man napapansin ng pastor, hindi ka man, wala mang tumatapik-tapik sa'yo, maaring hindi na notice ang ginagawa mo sa pagkukuk, paglilinis, pagluluto, or pagsiserve, or pag-soul winning, mag-isa ka sa area, nag-soul winning, evangelism, nagba-Bible study, walang mang nakaka-notice yan, mga kapatid. But as long as you are doing it for the glory of God, God knows it. Oho, ang pinakamaganda nga po ay ginagawa natin sa Diyos yan. At alam nyo, God is not unrighteous to forget your labor of love. Mang Diyos naman magpapala sa atin eh. Yung binigay natin sa gawain ng Diyos, yung binigay mong oras sa gawain ng Diyos, God notice it. God will remember it. God will bless you on that. Alright, rich favor. At panghuli po, number 3, the reassuring fact. You are so precious to God. Verse 7, fear not therefore, ye are more value than many sparrows. Alright? So, you are value than many sparrows. Again, letter A, sabi ko kanina, the right fear God than men. 2, the rich favor, God never forget His own. And the reassuring fact, you are precious to God. Letter A, your value comes from God's love, not from world's opinion. Oo, sabi ng Romans 8, di ba? No one is able to separate us from the love of God. Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor heights, nor depth, nor any other creature shall separate us from the love of God. Alright? So, your value comes from God's love, not from world's opinion. Hindi mo kailangan ng palakpakan ka ng mundo. Hindi mo kailangan na tingalain ka ng mundo. Hindi mo kailangan maging sikat sa mundo. Ang kailangan mo lang ay pag-ibig ng Diyos. Bakit? Nandun po ang talagang mafe-feel mo na you are so precious before God. Kalahin mo, niligtas tayo ng Diyos. Wala man siyang kasalanan, hindi man siya obligado na pako sa cross, namatay, nilibing at nabuhay. Para lang po iligtas tayo. Ganun po tayo ka-precious. Binavalue ng Panginoon. Letter B, God's care for His children is personal and constant. Hindi nagbabago po. Immutable ang Diyos, unchangeable. C, because you are precious to Him, you can live confidently instead of fearfully. Oho. So, you can live confidently instead fearfully. Di ba? Kasi mahalaga ka eh. Kasama mo ang Diyos eh. Ama mo siya eh. Di ba? Huwag kang matakot sa buhay. Why worry when you can pray? Why worry when you have God? Letter D, God's promises are stronger than life's threat. Letter E, last po. Face trials with confidence, knowing your life is safely in God's hand. Ano man ang trials mo ngayon? Sakit, problema, hirap, walang pera, walang makain, walang trabaho, bankrupt negosyo, nawalan ka ng pera. Face trials with confidence. Kayang ibalik ng Diyos mas doble pa. Katulad kay Job, nawalan man siya, pero binalik ng Diyos doble sa kanya. Why? Nagtiwala lang po siya sa ating Panginoon. Sa ating pong principles of the day, number 1, fearing God removes the fear of man. Number 2,
The God who counts your hair also carries your cares. At last, because you are prized by God, you need not to be paralyzed by fear. Alright? Let's pray. Dakilang Ama, salamat sa inyong salita. I-bless niyo po sa buhay ng inyong anak that manatili ang encouragement nito at prinsipyo sa aming buhay. We need to fear God than men. Thank you in Jesus' name. Amen. God bless po sa na nagkinig. Muli, Tatay Jojo, patuloy namin kinapag-pray na gamutin po ng Panginoon yung bukol niyo po dyan sa colon ninyo, yung luwatin ninyo, 7 hectares, ayusin ng Panginoon sa Court of Appeals. And si Christopher, employee sa US Department. Ganun din po sa lahat ng nakikinig pa dyan sa Batac, Ilocos Norte, sa mga Aldan, Pangasinan, dyan sa Pampanga, sa Bulacan, and ganun din po sa Pandacan, Manila, may nagre-replay po dyan, sa Abra, dyan South Korea, Brother Rico, magandang gabi sa iyo. And ganun din po Singapore, sa Hong Kong, at sa iba-ibang state ng Amerika. Ang Panginoon po magpala sa inyo. Magandang gabi po sa sa ating lahat. See you in the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you all. Shout out, Kuya Hans. Salamat po sa pagkinig. Gia, Monmon, and Hiraya. Alright. Good night po. And God bless you all. I love you all. Sabi ni Tatay Giorgio po, Marshall Maturugo, good evening, Pastor Rami, and grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Timothy 1:2 to all of us. Thank you po.